Good morning sa ating lahat. Medyo matamlay tayo, no? Para tayo sumasabay sa aircon, eh, no? Tatlo ba naman, di ba? Na... Malamig. Ako nga, pinahina ako kanina, eh. Pero huwag tayo sasabay, okay? Medyo buhayan natin. Okay. Kanya pa, yun? Okay, no? Ano lang, i-focus natin yung isip natin. Amen ba? Amen. Bagaman may narinig yun, nagbasa kanina, di ba? Medyo ano rin yung boses. Sinisipon-sipon din, eh. And ako, narinig yun sa tono ko. Pero still, no, kung natin hayaan maging hadlang. Yung nararamdaman natin, or siguro yung pagod. Ako, personally, puyat ako eh. No? Gilising ako kanina umaga, no? Okay? So, focus yung paningin, no? Kahit na ano man yung experience natin this week, no? Kung ano man yung nasa isip natin, i-focus lang natin. Amen ba? Amen. No? Siguro, pagod lang lahat. Lagi naman tayong pagod. Weekly, di ba? Lagi naman yan na sinasabi natin eh. Siguro may kapaguran. May linggo ba kayong narinig na hindi sinabi yung pagod? Wala, di ba? Kahit naman si Pastor, kahit naman lagi na sinasabing pagod tayo dahil ganyan, ganito. Pero wala bang Sunday na na-skip yun. So, kailangan matuto na tayo paano mag-adapt. Amen ba? Na part lagi yung pagod. Pero kahit ano na, kahit na may mga nararanasan na tayo, karamdaman, and kapaguran na, huwag natin hayaan maging hadlang yan, no? Makapakinig. Pero bagaman inulit-ulit ko yung pagod, hindi po about doon yung pag-uusapan natin. Okay ba? Inano ko lang kayo, binubuhay. Amen. Parang ganda ng boses kapag may sipon mo. Medyo buo. Tapos mababa. Okay. So, mahaba-haba kasi yung notes ko, no? 3 pages. Pero, okay mag-alala. Ano lang natin, try nating bilisan ng konti. Hindi para nagmamadali, pero alam nyo, di ba pag mas matagal, parang nakakainip. Tapos, gets mo na eh. So, tingnan natin ako paano natin pag-uusapan to. So, itong bagay na pag-uusapan natin, no, na madalas lagi nating sinasabi or ginagawa. So, medyo hulaan niya kung ano yung pag-usapan. O unang clue, laging sinasabi or ginagawa. Itong bagay na ito is malaking bagay para mapanatiling maganda. Yung ugnayan, kasunduan, or even relationship. Dalawang clue na yon. Pangatlo, no? Proof ito ng pagiging tapat, totoo, may respeto, at takot. Lalo na siyempre kay Lord. Amen? Hindi naman siguro natin napapansin or hindi siguro natin napapansin na yung bagay na to na tinutukoy natin, na pag-uusapan natin is nababaliwala. Nababaliwala natin most of the time. No? Most of the time. Madalas na mabaliwala. And lastly, no, napakadaling sabihin nito, itong pag-uusapan natin. Napakadaling sabihin, literal, na sinasabi. And kahit sa Panginoon, pag sinasabi natin to, hindi rin natin natutupad. Manghuhula kayo, no? Nung narinig ako dito, honesty daw. Na, ewan ko saan niya nakuha yun. Pero siguro dahil mahirap to pa rin yung honesty. Pero malapit na. Yung mahirap to pa rin, yun ang keyword natin. Which is yung promise. May tumama ba? Hello? Mapapromise nyo ba na makikinig kayo ngayon umaga? Amen. Kasi alam nyo, no, pag-usapan natin, what is a promise? So, ito, no, a promise is a voluntary declaration. Voluntary, ha? So, kaso pinilit ko kayo, no? Pero kailangan, hindi ko naman kayo totally pinilit. Pero, parang dun sa sinabi ko, kailangan mapaisip kayo na, kailangan ko mangako na makikinig ako. Kasi di ba parang pag nangangako ka, may challenge, na kailangan to pa rin mo yun. Tama ba? Amen? Mga hindi yata kayo na nangangako, no? Okay, so sabi nila, no, ulitin ko lang. A promise is a voluntary declaration or assurance that one will do a particular thing. Na nangangako kang gagawin mo isang bagay or that a particular thing will happen. So, dalawa yung sinasabi niya.
Either yung pangako is nangangako kang gagawin mo yung isang bagay, or yung isang bagay is mangyayari. Most likely dahil pinangako sa'yo. Tama ba? Hindi lang naman kasi tayo nangangako, pwedeng pinapangakuan din tayo, tama? Nakakuha niyo ba? Nasusundan niyo? Sabi dito, no, keep in mind that a promise doesn't necessarily start with I promise, di ba? Hindi naman laging pag nangako tayo, sinisimulan natin na I promise that blah 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 blah. Di ba? Minsan may mga indirect na promise, tama? Na hindi naman sinasabi yung word na promise sa umpisa. Kaya ako sinasabi to, no, kasi may mga pag-uusapan tayo or example mamaya, na hindi naman direct din sinasabi yung I promise sa umpisa. Okay ba? Okay ba talaga kayo? Mamalapot kayo eh. Stretch. Para, alive. Okay ba? Sundan nyo sa bibig kung paano yung pinapaulit sa inyo para nabubuhayan kayo. Amen ba? Para kayong sasakyan, kailangan tira-red flag yung gano'n eh. Okay. Ulitin lang natin, no, na hindi lahat ng promise kailangan nagsisimula sa I promise na word. Okay? Pero hindi sabihin na wala siyang I promise is hindi na siya pangako. Okay? Yeah, very good. Sabi dito, no, we usually promise to bargain with God in exchange for something. Nagawa niyo na ba yun? Parang, Lord, promise, blah 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 blah, para pag binigay mo sa akin to, is blah 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 blah. Kaya na yung bahala magpuno kung ano yung blah 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 na yun, no? Ulitin ko lang, we usually promise to bargain with God in exchange for something. Naintindihan niya ba? Na parang nangangako tayo kung ano man yung gusto natin yung pangako, no? Para makuha natin yung hinihiling natin, to pray. So, palagi ko may mga gumagawa nito dito eh. Amen ba? Eh, wala namang masama, no? Sabi naman dito, it's not necessarily wrong to bargain. Ginamit ko lang yung word na bargain, pero pwedeng negotiate, o pwedeng reason. Diba? Sa Bible, may nakikipag-reason naman kay Lord. Tama ba? Na parang kapag binigay, mga condition, na pagka binigay mo sa akin to, ginawa mo to, ito yung kapalit. Tama ba? So, kayo na sumagot sa isip niyo, no? Palagi ko, nagawa niya naman na yan. Sabi naman dito, but once we got our request, kapag nakuha na natin yung nire-request natin, pinag-pray na, we do not honor our promise. Nakuha niyo ba yan? Dito na napupunta sa tinatawag na yung pangakong napapako. And next, sabi niya, no, we usually promise to avoid disappointing someone. Di ba? Parang, tahong basti ba? Sige, tatango ka na lang, mangako ka na lang gawin mo, kahit na hindi naman. Or we usually promise to manage self-image, kasi the more na nagpa-promise tayo, or parang ina-assure natin yung iba, parang may isip ng kapatid mo, parang, kaliwatiwala pala tong taong to. Nangako ka lang, pero hindi mo pa rin natupad. Sabi rin, no, na we usually promise para maiwasan yung tinatawag na guilt. Sa madaling salita, guilt aversion. Puro English na naman tayo, no? Sorry, madali kasi magsulat pag English. Kaya tinatagalog sa inyo, explain ko. Kaya 3 pages kasi to, buo na siya. So, binabay-bay ko lang sa inyo yan para mas maintindihan natin, no? So, yun, no? Nakakako tayo para makaiwas sa guilt. Parang katulad lang na nauna, to avoid disappointing someone. So, at least, nakapangako pa. Diba? Ang challenge na lang, kung tutuparin mo ba o hindi. So, tulad ni Peter, di ba? Hindi directly pinangako niya na hindi niya i-delay si Jesus. Pero nandun yung thought or idea, di ba? Na hindi niya ipagkakanulo si Jesus. Pero in the end, di ba? Kahit dami yung sinabi 3 times na hindi kita dinay, Lord, ano nangyari sa dulo? Napako yung pangako. Amen ba? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Nagsisimula pa lang tayo, warm up pa lang yun. So yun yung mga kailangan na rin konting tandaan para mas maintindihan natin ang mga next part. And don't worry, no? Lahat ng pag-uusapan natin nasa iisang part lang ng book sa Bible. And
pag binabasa natin, makikita natin word per word na nandun lang yung mga explain natin. No, kahit kayo, basahin niyo yan, maintindihan niyo. Pero siguro, napapaisip kayo, no, parang ang random. Kahit ako, napapaisip din ako, no, pinameditate ko naman. Bakit promise? Diba? Ang usually pinag-uusapan natin yung huwag kang matatakot, huwag kang matitinag, diba? O kaya yung faith, yan ang mga usual topic natin, diba? Amen ba? Dapat pinag-promise ko talaga kayo kanina, nakaganon pa eh. Diba? Diba, yun yung mga pinag-aaralan natin dati. And nag-iiba-iba yung title, no? Nag-iiba-iba yung verse. Pero usually, yun talaga yung kinababagsakan, di ba? Na, no ba yung last time? Yung pagsunod, tama ba? Yun ba yung last time? Nung last Sunday, parang walang sense yung pagbabasa ng Word of God kundi ina-apply, tama ba? Yun ang last time, no? Tapos yung Bible study nga, no? Let go and let God. Na hayaan natin si Lord yung kumilos. So parang biglang sumingit yung promise, no? So sabi dito, why do we need to talk about promises? So wait lang po, bago kayo magsulat, hindi pa po ito yun. Ano lang, second introduction. Para lang magka-idea na yun, bakit ba natin kailangan pag-usapan ito? Nakakalahati ko na yung first page. So, mabilis lang pala. Why do we need to talk about promises? So sabi sa number 1, no? Dahil we got too comfortable in breaking promises. Naintindihan niyo po ba? Diba? Doon sa sinabi niya, ulitin ko lang, no? We got too comfortable in breaking promises. Naging komportable na tayo masyado sa pagbabalik ng mga pangako. Okay? We feel no guilt when we break a promise. Siguro pag sa kapatiran, kamag-anak, kapatid, kaibigan, kapag nangako ka, sige, even kung hindi mo matupad eh. Pero yung kung kay Lord ka nangako, di ba? Tapos hindi mo tinupad. So napapaisip na siguro kayo niyan. Siguro na ano ba yung pinangako kay Lord na hindi mo natupad. Di ba? For example, meron akong 5 dito. Di ba sabi niya, promise Lord, bigyan mo lang ako ng maraming pera, tutulong ako sa church. Ako, lagi kong pinag-aari yan, pinag-pray eh. Kaso, hindi pa natutupad. Pero, sabihin, nandun yung, promise mo, di ba, na once na binless ka ni Lord, is ibabalik mo, o isusukli mo sa church, o sa, even sa kapatiran, tama ba? Ako sa sample mo yung sarili ko, lalo na, usapang na blessings. So, kasi ako, nakapagbasa lang ako ng libro about sa pera. Nakita ko yung word na philanthropist. So sabi ko, gusto kong maging gano'n. Yung requirement pala para maging philanthropist, kailangan mo ng maraming pera. Alam mo yung mga mayayaman na nagpapa-research, gano'n, o kaya mga charity, yun yung philanthropist. Eh kaso, mahirap yung requirement. You know? Charity muna yung gagawin natin. Sabihin, nangangako kay Lord na nung dati a few months ago, nung nabasa ko yung word na yun, yung pala yung meaning doon, kala ko about science. So, wala pa yung hinihingi mo, pero nangangako ka na. Kasi, ang palagay natin is, kapag nangako tayo, is matutupad. Tama ba? Parang may kapalit eh. Di ba? Parang ano lang yan. Kung di mo pinagtrabaho yung isang bagay, or walang kapalit na halaga, hindi naman pagkakalob sa'yo. Yun yung mindset natin eh. So, yun na, pinangako ko nga. Pero hanggang ngayon, di ba naman natutupad? So, technically, wala pa akong nilabag na pangako. Pero siguro, tinetesting ako ni Lord, like even sa maliliit na halaga, no? Na kahit yung sahod mo lang, ganun, kung na ipapantulo mo ba. Kaso, di ko rin naman malalabag yung pangako ko dahil ako rin nag-resign eh. So, safe pa konti. Isang example, no? Na promise Lord, hindi na ako malilate sa church. Ito, simple lang to. Feeling ko marami rin dito, no? Malit na bagay lang yung sinabi mo, promise Lord, hindi ako malilate. Diba? Pero, hindi mo man intention, pero na-break, diba? Kahit naman hindi mo intention na ma-break yun, ikaw pa rin yung responsible para matulog na maaga, o kaya huwag ka na matulog para gising ka na talaga. Tama? Wala ka nang kalate nun. Ewan ko lang kapag nandiyan ka na kung present ba yung mind natin. Okay, ito. Simple example din, no? Na promise Lord, magbabasa na akong Bible mamaya. Diba? Mamayang 8 o'clock.
Labasan na. And at 8:01. Sa Monday na lang. Wait, gano'n yung ba kayo? Parang pag may gusto kayo simulan, Monday, ano? Na Monday is a new day. A new chance to start. A new day to change my life. No? Kaso pag di mo na nagawa ng Monday, wala nang kwenta yung Tuesday, Wednesday hanggang Sunday. So usually ito sa mga nag-workout, di ba? Eh kami nun, sabi-sabi pa mo kami nag-exercise sa bahay nun ng nanay ko tsaka yung iba. Ako na lang natira eh. Diba? Yung sisimulan namin ng Monday, tapos pag Tuesday, medyo okay pa eh. Pero pag tumatagal, wala na. Pero, ano lang, segue ko lang. Hindi naman kailangan Monday nagsisimula pag may gusto kayong gawin. Ano ba, gusto mong magbasa ng Bible? Kung kailan mo naisip, pwede mo naman gawin. Okay ba? Kaya kung gusto mo humingi ng tawad kay Lord, kung kailan mo naisip, kailan mo na-feel na parang nagaya mo ng kasalanan, no? Kung baga sa cellphone or computer, di ba, nire-refresh din na. Hindi naman maghintay ka ba ng oras para i-refresh or restart. Pwede naman sa moment na naisip mo. Segue lang. Kasi sayang yung mga araw na lumilipas, di ba? What if dumating si Lord, hindi ka nakapagbasa? Tama ba? Ganyan pa po ba kayo? Isa pa example, no? Promise Lord, di na ako magtatanim ng galit sa kapwa. Mahirap yung promise na lalo pag alam mong wala ka namang ginawa. Tapos, ikaw pa yung parang na sa'yo, nabubuntot. Sama na loob, yung inis, or ba naman, emosyon ng ibang tao. Diba? Pero in the end, sabi nga natin, tayo yung responsible sa magiging actions natin or kung tutuparin natin yung promise na yun. And sabi rin na promise Lord, hindi ko na babalikan yung dati kong buhay na malayo sa iyo. Diba? Kasi tayo kahit Christians, sabi natin so hindi. May tayong gumagano eh. Yung pa-forward ka kay Lord, pero yung atras mo mas marami. Diba? Nangangako tayo. Kasi gusto naman natin, tama ba? Nandun yung urge mo eh. Na talagang mag-move forward. Yung palapit kay Lord. Tama ba? Pero yun nga, marami tayong reasons or kanya-kanyang dahilan kung bakit hindi natin makayang matupad yung pangakong ganon na lalapit na kay Lord. Naintindihan niyo ba? Relate naman, relatable naman ba yung mga examples? So marami pang bagay na pinapangako tayo, kahit maliliit lang. Pero pag sinabing promise, wala namang sinasabing pag ganito lang yung pangako mo, small promise. Pag ganito, malaking promise yan. Parang kasalanan, pare-parehong kasalanan lang, tama? Na-exclude lang yung kasalanan sa Holy Spirit na walang kapatawaran. Pangalawang rason kung bakit natin kailangang pag-usapan, yung kanina no, sinabi natin dahil nagiging komportable na tayo masyado na baliin or i-break yung mga promises na ginagawa natin. Pangalawa naman, para malaman natin kung ano ba yung consequences. Amen ba? Para malaman natin ano ba yung kapalit kapag nilalabag natin yung mga promise natin. So may dalawang tayong example dito no, na scenario sa Bible kung saan nilabag nila yung pangako nila kay Lord. And yung una, makikita sa Exodus na chapter 24, verse 7 specifically. Pero actually, buong kwento ng Exodus halos. Yung pag-usapan na lang natin, no? Na kung saan after ibigay ni Lord yung law and commandments sa mga Israelites, no? Is nangako sila na susundan nila si Lord or yung mga nauutos, tama ba? Susundan nila yung mga law and commandments. Pero after ma-receive ni Moses yung tablets or mga commandments, no? Yung mga tao or mga Israelites noong panahon yun is gumawa ng Diyos-Diyosan nila. And then, yung golden calf na yun, yun yung sinamba nila. Wherein, kung tatandaan natin, kakasabi lang no, na nag-pledge sila or nangako na
yung laman ng pangako nila is siguro tutuparin or si Lord lang yung sasambahin nila. Pero maya-maya lang, di ba? Ibibigay pa lang yung commandments is hindi na nila natupad yung pinangako. Di ba? Sabi pa dito, na yung pattern na yun, no, yung pagiging disobedient and yung pagiging mapag-break ng promises is nagpatuloy ng matagal sa Israel. Hindi lang kasi sa Exodus Di ba, dami rin parang mga naging prophets or mga leaders na tumayo sa Israel pero laging paulit-ulit yung nangyayari. Papatawarin, magkakasala, papatawarin, magkakasala. Diba? Pero sa pagitan ng mga yun, no, sa pagitan ng mga pagpapatawad tsaka pagsuway, is nandun lagi yung mga parusa din kasi. Diba? Hindi naman kasi agad pinatawad lang ni Lord. Nakaranas din sila ng mga consequences, sabi nga natin, no, na katulad ng famines or tagutom. Tama? And ganoon din, no, yung nagagapi sila ng mga kalaban nila. Amen ba? Isang example pa lang yun, no, na kung saan makikita natin may consequence yung hindi pagtupad sa pangako. Amen ba? So, kayo, no, kung may isip-isip mo, kaya nga, no, nabali ko pala yung pinangako ko kahapon or kagabi. Diba? Ako, huwag nyo ako papangakuan na nilibre niya ako, okay lang. Baka, tuparin nyo na lang agad, diba? Pero, sabihin, at least, wala kang mabibreak na promise. Tama. Pag-usapan din natin mamaya. Isang may example, no, si Ananias, kung nagkakamali sa bigkas, and si Sapphira sa Acts chapter 5. Na kung saan kasi sa Acts, di ba, ito na yung parang paglaganap ng Christianism, kung nagkakamali. And then, yung mga apostles, yan, ano sila, nagde-deploy sila para spread yung word of God. And nabanggit doon na parang walang nagugutom, walang nahihirapan dahil lahat sila parang pinag-aambag-ambag yung salapi nila. Yung mga tinuturuan nila, yung mga in-evangelize nila. And then, ang ginagawa kasi nila, yung iba, binibenta yung mga ari-arian. Kaso itong si Ananias and Sapphira, binenta naman nila. Kaso ang problem is that hindi nila binigay yung full amount ng pinagbentahan ng lupain nila. Wherein, ang naging promise nila, or siguro naging kasunduan ng mga tao doon is, yung pinagbentahan is isa-surrender sa mga apostles para yun ang magiging pondo nila. Alam niyo po ba yung naging kapalit ng hindi nila pagbibigay ng full amount? Instantly na namatay. Una, namatay yung lalaki, si Ananias. And then after 3 hours yata kung nagkakamali, sumunod itong babae. No? Ganun lang, walang ano-ano, walang sabi-sabi. Namatay agad, diba? So kung ikaw, nangako ka ng magbibigay kang ganito, ganyan, ito pa rin, baka matumbakan yan. Diba? Wala namang clue. O walang hint na gano'n na mangyayari. Parang in-announce lang ni Peter, yun, nangyari na. Isip ko nga, baka mamaya hindi na nila sinulat, baka pinatumba ni Peter. Sabi mo, bibigyan. Baka lang. Pero hindi naman. Joke lang. Diba? So, nakita natin yung mga ilang example ng consequences ng di pagtupad sa pangako. Amen ba? Naunawa po ba natin? Tara, susunod na tayo sa mismong mismong mga main points natin. Sure kayo, naintindihan nyo? Recall lang natin na hindi lahat ng promise kailangan nagsisimula sa I promise. May ibang promises na verbal, and yung idea kasi, kung nandun naman yung parang may binibigay kang assurance or declaration voluntarily, sabi nga kanina, is masabi natin equivalent na yun sa isang promise. Okay ba? And then, sinabi rin, no, na kung bakit natin kailangan pag-usapan to is dahil na nagiging komportable na tayo masyado sa pagbali ng pangako, no? And ganoon din, parang malaman natin kung ano yung consequences. Kapag kasi nalaman natin yung mga consequences, tulad ng mga example kanina, siyempre maano na tayo na iwasan na mag-break ng promise, tama ba? Kasi minsan kaya natin sinusuway or kasi hindi natin alam yung kapalit, tama ba? Amen.
So sabi dito na, what does the Bible say about promise or promises? Ano sinasabi ng Bible? Ito, favorite na nanay ko, Ecclesiastes chapter 5, verse 2 to 7. Ako, ito rin yung binabasa ko na this week. And actually, this week, ito lang talaga yung binabasa ko. Kahit natapos ko na, binabalik-balikan ko. So, yung mga naka-highlights ako. And then, dahil napipil ko na dahil second Sunday nga, is wala na akong takas talaga. So, dito na rin ako nag-meditate ko yung magiging message. To be honest, ang gusto ko talagang maging message is simplify natin yung Ecclesiastes. Mas challenging, no? Parang yung buong 12 chapters na yan, summarize natin kung ano ba yung tinutukoy ng Ecclesiastes. Maganda sana yun eh. Kaso yung akong sabihin na, bala ko yung series, kaso baka mamaya, kada Sunday ako na lang. Kaya naisip ko, simplify. Kaso parang too complex masyado para minsan, di ba? Para sa pang-Bible study or discipleship yung dating. Pero alin natin next time. Diba? Maganda kasi yung mga teachings sa mga ngaral. Kaya mga ngaral. Diba? Daming relatable topics, di ba? And mga sinasabi niya na walang kabuluhan ng lahat. Kaya tinan nyo, ayoko na maghanap ng trabaho. Kasi wala rin namang sense ang pagpapagod, sabi sa Ecclesiastes. Diba? Ani mo yung pag-aaral na marami, makakamatay ka rin naman. Nabasa niyo na ba ito? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Hello? Okay pa pa-distract, no? Focus lang. Ayoko kayong ka-promise, baka mabalik niyo yung promise niya na focus kayo. Nandiyan pa po ba? Okay? So sabi na, what does the Bible say about promise? Meron tayong 6 pointers. Kasi 6 verses yung pag-aaralan natin. So babaybayin lang natin isa-isa. Okay ba? So sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2 to 7, para mag-isip kayo, no? Basta tayo sabay-sabay. Nakaharang pala ako. So basahin natin, sabay-sabay, hindi yung may nauuna. Okay, 1, 2, 3, read. Verse 3. Last verse. Tayo mo na yung mukat na lang. Hallelujah, Lord God, we praise you, we glorify you, Lord God, this morning. Hiningi namin, Lord, ang iyong patnubay, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Na bagaman na parang distracted, Lord God, yung mga kamanggagawa. We hope, Lord, na bigyan mo sila ng mahabang attention, Lord God, upang itoon lamang kailang mga isip, mga mata at pagdinig sa iyo, Lord God. At maging bukas ang puso at isipan ng bawat isa, Lord God, upang makinig ng iyong mga salita. Na nawa, Lord God, ay hindi mapunta sa walang kabuluhan ang mga marinig namin salita, Lord. Bagaman may mga napag-usapan na kami, Lord, alam namin na ikaw pa rin, Lord, ang magpapatuloy na magbibigay ng karunungan at kaunawaan, Lord God, sa bawat isa. Karunungan upang maihatid, Lord, ang iyong mga mensahe. Papalinis kami nang malapit kayo sa inyong harapan. Tinataas na, tinatapila, Lord God. Sa kabilang pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan mo namin sila. Nakabahan lang intro, ngayon na tayo nag-pray na. Kasi, di ba usually pagkatapos ng reading, at least binigyan ko muna kayong background. Alam niyo na ito na yung proper
message niya. So again, meron tayong 6 pointers, no? Na ano sinasabi ng Bible about promises. Yung mga kanina, about din naman, actually, related lang sila eh. Parang binigyan ko lang ng sariling touch. No? Makita nyo kasi wala naman tayong Bible reference talaga ngayon na verse. Pero kung nakita nyo yung binasa natin, no? Yung Ecclesiastes chapter 5, verse 2 to 7, malinaw na malinaw doon kung ano yung mga sinasabi about sa promises. Amen ba? So, kung natin papagalit, no? Simulan natin sa verse 2. Ulitin ko lang, sabi dito, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo muna mabuti ang ipapangako mo sa Kanya or kay Lord. Sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Amen. So, ano bang sinasabi ng verse 2 or pointer number 1 natin? Ang sabi dito, be careful with our requests, words, and promises. Diba? Nakuha niyo ba? Napakadino lang, no? Napakadali, napakasimple. Na sinasabi ng Bible, specifically sa verse 2, na maging maingat tayo sa mga nire-request natin. Even sa mga sinasabi natin at sa magiging promise natin. Sabi na, we are quick to vow in exchange for something. Parang dali natin mangako ng kahit ano, para lang doon sa hinihingi natin. Ulitin ko na, we are quick to vow o napakabilis natin mangako in exchange for something. Diba? Parang kanina, yung example natin, Lord, pangako ko kapag ka nagtatrabaho ko, ganyan. Ito yung gagawin ko. Diba? Ang bilis natin mangako eh. Eh, mabilis din tayo mag-request. Siyempre, lagi tayo mapanghingi talaga eh, diba? Yun naman yung di natin makakalimutan eh. Wala namang sinabing mag-request. Pero ang sinabi niya, linaw, no? Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Diba? Nakuha niyo ba? Hello? Pwede bang mag-pray ko sila, Lord, na makinig sila? Sabi na, huwag pabigla-bigla sa pananalangin. Kasi, alam niyo yung dati pati siya sample, no? Na, Lord, bigyan ko akong pasensya. Diba? Pero in the end, ang binigay sa inyo, Lord, is yung mag-test ng pasensya mo. Pero ikaw tuloy, dahil ganun yung nangyari, feeling mo is hindi tinutupad yung panalangin mo. Pero iba kasi yung kaparaanan ni Lord, di ba? Pag-aralan din natin yan. Na iba yung kaparaanan ni Lord, iba yung kaisipan niya sa kaisipan natin. Tama ba? And karugtong pa kasi ng mga panalangin natin, no, na ang dami pa natin sinasabi. Di ba? Kahit kayo, may nakausap na ba kayong madaldal? Maliban sa natay ko at saka sa akin. Wala na, no? Isa lang. Pero meron pa ba kayo nakakausap ng mga taong madaldal? Di ba nakakahirita minsan? Parang ang dami sinasabi. Yeah. Ako ginagano ko minsan yung mga kausap ko, ginagano ko bibig eh. Literal, ginagano ko talaga. Di ba? Parang tama ka na, di ba? Lalo na kung alam mo yung laman ng kwento niya, puro na lang, di ba? Kalma lang kayo. Nakipagkwentuhan ba kayo? Ito lang kasi yung nag-react. Nakipagkwentuhan mo ba kayo? Pwede niyo naman po akong i-book, di ba? Kausapin ko kayo, makikinig lang ko. Eh, di ba? Parang pero alam niyo, yung mga madaldal, gusto niya lang matapos. Siguro ako, matagal ako magsalita, matagal ako mag-preach. Di ba? Parang sumula lang matapos, gets na namin yan. Sige, next na. Pointer number 2, gano'n. Di ba? Nakairita ganun. Pero, kung ikaw kaya si Lord, ang dami nagpipray sa'yo, tapos ulit-ulit na pinagpipray niya, binigay mo na. Hindi lang niya alam na pinagkaloob mo na. Kaso, nang binigay mo na, hindi niya tinupad yung promise na kasabay ng request. Di ba? Kung alam niyo, kung walang pasensya si Lord, baka matagal nang gumaw yung mundo ulit eh. Di ba? Nakuha niyo ba? Ito lang talaga yung buhay. Laban kayo, laban. Okay, contest. We think that promising something to God would make our prayers come true immediately. Parang kapag nangangako tayo, mas matutupad agad. In some instances, oo. Diba?
Pero, sa pagkakabasa natin kanina, hindi ko alam kung napansin nyo na may sinasabing required mag-promise. Wala, di ba? Pag-usapan din natin yan, pero inunahan ko lang na hindi naman necessarily kailangan nag-promise. Okay? Actually, pointer number 4 natin yun eh. Umabara na. Sabi no, God is in heaven, we are on earth. We should know our place, di ba? Na sinabi rin kasi yan dito, na isipin mo muna mabuti ang ipapangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Parang imagine niyo yung alipin. Parang nagkaroon siya ng agreement ng hari. Itong hari tinupad niya, pero itong alipin, binaliwala lang niya. Di ba parang hindi alam ng alipin kung ano yung lugar niya? Na siya pa yung may lakas ng loob or may term, may kapal ng mukha para hindi to pa rin yung pinangako niya. Na in the first place, mas mababa yung position niya. Di ba? Na sa case natin, no, na meron bang ka-level ni Lord dito? Wala naman, no? And wala, na hindi magkakaroon kailanman, tama? So, questionin natin yung sarili natin, parang, bakit nga, kung ganun pala, na ang baba ko lang, bakit hindi ko makuha ko pa rin yung mga pinapakako ko? O bakit nakukuha kong balikin? Or hindi to pa rin yung mga pangako, di ba? Kaya maging maingat sa mga requests and words and even promises. Kasi dugtong-dugtong na yan eh. Diba sa prayer natin, minsan pag gusto mo pahabain ng prayer, inulit-ulit mo lang. Diba? Kaya ako, delikado talaga, hindi na ako nagre-request masyado sa prayer. Kaya naalala niyo yung sinare ko dati, yung about sa Let Your Will Be Done. Kung ano ko yung title eh. Diba? I no longer I, tama. Yun lang lagi pag-pray ko. Kaso minsan sinisingitan ko ng, pero kung pwede Lord, kasi baka mamaya, alam mo yan, sige sabi mo, ako nang bahala. Hindi mo na binigyan ng sarili mong touch, yung prayer mo. Baka mamaya, tayo na lang, hindi magkakagusto dun sa will ni Lord. Diba? Baka mamaya sisihin pa natin si Lord pag iba yung tinupad niya. Tama. Pero still, huwag ka na lang mag-promise. Sabihin mo lang, let your will be done, Lord, yan yung request ko. Diba? Pero kung gusto mo talagang feeling mo na parang matutupad talaga agad, lagyan mo pangako. Siguraduhin mo lang na tutuparin mo. Pero ako, yun yung masasabi ko. Opinion ko lang yan, no? Na parang hindi naman nakakabilis talaga ng pagkakatupad yung pagka-promise. Siguro kung sa tao pwede. Dahil nga nabibigyan ng assurance na kapag ito yung ginawa mo or binigay mo sa akin, ito yung gagawin ko na ganito. Tama? Pero kay Lord, iba yung kaisipan niya. May isa mga example sana, no? Para kay Abraham, na alam natin hindi siya magkaanak talaga kahit ilang taon na sila. Pero nung masyado kasi mahabang Genesis na gabi, hindi ko na binasa ang buo. Pero parang yung hint is hindi naman siya talaga nangako ng kahit ano para magkaanak. Okay? Tinanong ko na lang si Google kasi may AI naman siya. Ini-scan naman niya yung buong Bible. Pero hindi ko po galing yung may tanong lang ako sa buhay na hindi ko matanong kay Pastor, tatanong ka lang kay Google. So tinanong ko, parang nangako ba ng something si Abraham para bigyan siya ng anak? And sabi ni Google, hindi naman. Diba? Rather, parang nakita ni Lord na kalugod-lugod itong si Abraham. Kaya niya pinagkalooban ng anak. So sabihin, hindi parang natin kailangan mag-promise ng something talaga para ibigay yung gusto natin. Di ba? Pinapakita naman doon na gusto ni Abraham ng anak eh. Pero hindi sila ngako na kapag binigay mo ako ng anak, Lord God, iaalay ko siya. Di wala naman sinabing gano'n. Hindi naman si Abraham nangako or nagsabing iaalay niya yung anak niya. Di ba si Lord yung nagutos? Tama. Nasusundan niyo pa. Promise. Okay. Di ba? Pero dahil nakita ni Lord na parang ito righteous tong si Abraham. Sige, bigyan ko nga. Rather, ito pang si Abraham yung pinangakuan, di ba? Na yung magiging lahi niya is kasing dami ng between sa kalangitan. Tama ba? Or kalawakan. Amen? Larawan ba natin?
So sabi no, be mindful lang sa ating mga prayers and words and even promise kay Lord. Kung malakas ba yung loob nyo na mga kumalis, ito pa rin, okay? Pointer number 2, okay ha? Konti pa. Ang sinasabi rin ng Bible about sa promises is that more words, more mistake. Parang kanina lang. Yung kanina kasi sinabi mag-ingat di ba? Pero ito naman sa number 2, sinasabi na pag marami tayong sinasabi, mas marami tayong chance na magkakamali. Sabi sa verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalo nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Ang linaw, tama. Ang direct lang ang sinasabi niya. Siguro malilito kayong konti doon sa first part na sinasabi niya, habang dumarami ang iyong sinasabi, lalo nanganganib na kaya atras pala. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Kahit ako parang connect doon sa promise. Pero ang point lang pala niya na parang dahil sa sobra-sobrang natin pag-iisip, na-occupy yung isipan natin or yung utak natin. Na kung saan nagkakaroon daw ng dream-like experiences, tapos parang nag-search or outburst yung mga words sa isip natin. Siguro hindi lang hindi naman directly or specifically na parang dream na pagtulog tayo. Kaya ang ibig sabihin pa yun, parang ang daming gumugulo sa isip. Kasi pag dream, parang medyo payapa, di ba? Payapa yung dating eh. Pero ang tinutukoy kasi dito, pag marami kang alalahanin, maraming umiikot sa isip mo. Tama? At siguro pag marami kang alalahanin, marami kang gustong mangyari, marami kang gustong gawin, marami kang gustong tuparin. And doon nasisimula na parang magulo-gulo yung mga thoughts, di ba? O yung mga nasa isipan mo. Na dahil doon, maraming naman yung utak mo, hindi mo kayang itikom yung bibig mo. Sinasabi mo lahat, di ba? Yun nga, nangangako ka ng kung anong kay dami-dami kahit sa kapwa mo. Sige, bigyan mo ako 1,000, gagawin natin 10,000 yan. Familiar mo. Di ba? Na dahil mo papangako. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. And then, ang nangyayari, nagiging rason para magkamali ka pa. Ang isang sample nito, di ba, yung panahon, nakalimutan ko lang, dahil naalala ko lang ngayon. Yung pinangako ng hari, yung ulo ni John the Baptist, tama? Dahil nasabi niya na, nagkamali siya sa mga sinasabi niya, no? Dahil, di ba, yung salita ng hari, hindi man kailan mababali. Tama? So, nabitawan niya eh. Pero at least in fairness, tungkol siya sa pangako niya, kahit na kaibigan niya yung papatayin or pupugutan, tama? Pero ano pa rin ang point, natupad man niya, pero mali yung pinangako, tama? Nakuha ba natin? Okay pa kayo? Nauuli na kayo, laman-lamang sila. Okay? Laban. Sabi if you know your place and became mindful, sabi nga kanina, pag maingat tayo. Panigurado pagka naging maingat tayo is babawasan din natin yung words natin na maliliit para magkamali tayo. Kasama sa words, ulitin lang natin yung prayers and yung promises. Tama? Amen ba? Okay. Pangatlo, kakalahati na tayo. Sabi sa pangatlo, do not delay to fulfill your promise. Napakadali. Basahin. Pero tututo pa rin. Yan naman tayo lagi, di ba, sa application tayo nahihirapan talaga. Parang pag yung math, gets mo, pag tinuturo ng teacher, magiging ulit doon. Wala na, di ba? Yung 1 plus 1 mo, nagiging 3. Ano, nakuha yung 3. Tama? Sabi, do not delay to fulfill your promise. So sa verse 4, basahin ko, sabi dito, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Napakalinaw. Tama? Kapag nag-promise tayo kay Lord, tuparin agad. Hindi sinabi na maya-mayang konti, pag nasunod ka na, o hindi sinabi ko pag tinupad na yung hinihingi mo. Tama? Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. So sinasabi rin pala niya doon na pagka hindi natin tinutupad yung promises natin is foolishness din yun.
Tama. And malinaw na hindi kalugod-lugod yung pagiging foolish. Tama? Amen ba? By all means, immediately fulfill your promise to God. Okay? So, the moment na nangako ka, actually, magkakadugtong lang kasi itong lahat, kahit pointers 1 and 2, na maging mag-ingat nga no, sa pangangako, at the same time, less talk, less mistake, tama? O less promises, less mistake. And ganoon din, do not delay to fulfill your promise. Kasi dapat, mangangako tayo, yung alam natin, kaya natin gawin. Di ba? Pag naging careful ka kasi, hindi ka mangangako ng something na, alam mong, out of your capability or ability. Tama ba? Baka pangakuhan ko pa yung tig-1 million. Hindi ko naman kaya mabigay. Diba? Mababalik yung pangako na basta-basta ko lang sinabi, hindi ko pinag-isipan. Tama ba? Siguro, kaya inumpisa ko kanina, di ba, na parang minamalit lang kasi natin yung promises. Ayan, dali lang pag-usapan. Pero hindi nga natin nakikita talaga kung ano yung magiging kapalit kapag hindi natin tinutupad. Tama? Hello? Okay. Na akala natin, chill-chill lang eh. Na hindi mo tutupad na pangako mo, okay lang. Siguro okay lang talaga, pero again, hindi naman, kanya-kanya naman tayo ng mag-suffer sa consequences, no? Iba yung pwede mangyari sa iyo sa pwede mangyari sa akin. Tama? Lalo na naririnig natin ito ngayon. Mas lalong bibigat yung pananagutan mong tuparin talaga yung mga pangako na gagawin mo. Hindi lang naman necessarily sa Diyos, no? Kasi sabi rin naman, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa Diyos. Tama? So kung hindi mo matupad yung pangako mo sa kapwa mo, parang kay Lord mo rin ginawa. So technically, sa kanya ka rin hindi gumagawa ng, or tumutupad ng pangako. Nakuha niyo pa ba? So focus lang, no? Kalahati na tayo. A promise is an agreement which has terms and conditions. Di ba? Failing to fulfill this shows lack of respect to Godhood. Parang nabasa natin kanina na nasa langit siya, nasa lupa tayo. Parang sino ba tayo para hindi tumupad? Tama ba? Kaysa nga, nasa kataas-taasan pero tinutupad niya yung pangako niya. Tama ba? And tayo pa kaya na mga nasa lupa lang. Amen. So sa madaling salita, no, para lang hindi natin malabag yun, gawin na natin, do your part. Okay? Fulfill your promise or suffer the consequences kapag hindi ba tinapad. So maganda lang kadalin. Nasa sa'yo naman eh. Sabi ko nga kanina, kanya-kanya naman ng pagtanggap ng consequences. So at least to, reminder lang, or at least pinapalalahanan lang tayo. So, nasa inyo, i-apply. Pwede naman kayo mangako ng mangako dito pa rin eh. Basta, ready lang, kung ano yung magiging kapalit. Tandaan nyo yung kanina, di ba? Instantly, namatay. Kaya nakaranas ng tagutom. Or possibly, hindi sa'yo. Baka sa pamilya mo, sila yung nakaranas ng consequences. Tama ba? Kaya di ko kayo pinag-promise, kahit joke-joke lang kanina, na makikinig kayo eh. Baka mamaya, anong maging consequences pa sa inyo. So makinig yung gusto makinig. Kung ayaw makinig, okay lang. Tama. Hindi naman kami yung mawawalan. Tama. Amen ba? Okay. Thanks. Diba natin? Nakahabol na what? Pang-apat na pointer, no? Makikita rin natin sa Ecclesiastes, verse 5. Sabi dito, it's better not to make a promise. Ito yung pinag-usapan rin kanina. Kaya duntong-duntong lang talaga din. Mas mainam na wag na lang mangako. Sabi, no? Mabuti pang wag ka nang mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Ang lilinaw lang. Direct. Tama? Kailan ba ako nag-share ng mahirap? Diba? Lili ko lang. Mabuti pang wag ka nang mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Amen. Kahit naman siguro kayong pangakuan, tapos dito pa rin, magagalit ka siguro kayo, no? Tama? Baka ipapahanap niyo pa yung tao para, sabi mo. Diba?
Kaya kasi may example ng love life eh. Pangako sa'yo. Hindi, doon lang. Nung sa opisina namin, lagi ko naririnig yun. Favorite song yata ng branch manager na umaga yun, naririnig ko. Buti ko lang memorize yung lyrics sa verse eh. Yun na, di ba? Pagka tayo naman yung hindi rin naman tinutuparan ng pangako, nakakapikot, nakakagalit, or nakuha ka na tiwala sa taong nangako na yun na hindi naman yan tinapad. Tama? So, imagine talaga kung kaugali natin si Lord. Buti na lang hindi eh. Diba? Ulitin ko lang, makagunaw na tayo ngayon or baka nag-doom na tayo lahat. Based from the text, we need no promises for God to bless or grant our requests. So, ulitin ko lang, na base lang dito base lang dito, na hindi naman necessarily nga na kailangan natin pangako para matupad yung mga request natin. Diba? So far, sa mga binabasa natin verses, wala ba, diba? Wala bang sinabi na kailangan mangako ka ng ganito karami para tuparin ito? Diba? Hindi wala naman timbangan para timbangin yung bigat ng pangako mo. Tsaka yung binibigay sa ni Lord, tama? Although, may mga iba exclusions talaga sa pagdating sa pangako na kailangan nating ipangako talaga. Tulad ng pagsunod kay Lord, tama? Yan talaga yung pangako na parang isa rin sa, unnegotiable. Hindi naman natin pwedeng iyan kay Lord na, pwede bang Lord, ito lang sundan ko, tapos ito, huwag na. Kasi, masusunod ko naman tong iba eh. Non-negotiable, tama diba? Na promise. Hindi tayo directly nangangako, pero part na kasi yan ng kontrata natin kay Lord eh. Diba? Kung may kasulatan man yung magiging Christian, kasama yan sa mga terms and conditions, di ba? Tama, nakakita na ba yung terms and conditions? Hindi pa nag-agree iba dito. Siguro, hindi pa kayo pumirma ng mga dokumento talaga. Pero usually, may mga ganun na parang kapag merong mga kapag ito, nalabag mo, ito yung kapalit, ito yung consequence, o ito yung mga dapat natin sundan. Di ba na na yung pagiging Christian is technically parang may ganun din. Hindi naman kailangan isa-isain pa talaga, pero sabi nga natin, non-negotiable na yun, na mga promise natin kay Lord na dapat tumarin. Sabi natin, hindi naman kailangan simula sa I promise talaga eh. Amen ba? So, pero to applicable to pinag-usapan natin doon. So, mga iba-ibang bagay din naman. Sabi nga natin, yung mga nag-request sa prayer, tama, na hindi natin natutupad talaga. Sabi pa, dapat dito kasi sa sample talaga si Abraham, na mas mainam pa nga na hindi siya nangangako, kahit gusto niya magkaanak, di ba? Pero hindi siya nangako. Ang ginawa niya instead, sumusunod lang siya, tsaka yung faith niya kay Lord. And then nakita ni Lord na kalugod-lugod yung taong yun. Amen ba? So, ulitin lang natin, kung gusto mong matupad, yung isa mong, may mga pinapanalangan mo, yung nare-request mo, isang way yun, na kaysa mag-request na is, pakita mo lang na deserving ka. Tama ba? Parang, just show God that you deserve what you ask for. Amen. Pang-limang pointer, sabi ito, God hates those who break their promises. Ginamit rin term na hate, so nagagalit. Nagagalit si Lord sa mga taong bumabali ng pangako. Napakalino din nito, Sabi sa verse 6, huwag mong pababayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. So sinimulan niya sa words, Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pumapalain sa anumang iyong ginagawa. Isang consequence pa pala yun ng paglabag sa promise. Na hindi tayo i-bless ni Lord. Maliban sa magagalit mo sa atin, may kapalit ba na consequence, di ba? Na hindi na tayo i-bless sa kung ano naman yung ginagawa natin. So, i-recall mo na ngayon, kung may pinangako ka man kay Lord, na hindi mo natupad,
kung ako sa inyo, hihingi nyo ng tawad, okay? Hindi naman sinabing walang kapatawaran yung hindi pagsunod sa pangako mo. Pero still, no, there are consequences sa mga ginagawa nating actions. Whether it is good or bad, laging merong kapalit yan na pwedeng ganun pala or punishment. Sinabi rin naman sa sinabi rin naman sa mga ngaral na yung pagpaparusa kasi sa mga masama, hindi naman agad-agad. Basahin natin, no, para ito, sabi sa chapter 8, verse 11. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad. Kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Nasundan niyo ba? Hello? Ganyan kayo? Okay, ulitin mo na lang. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad. Kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Di ba? Tayo, hindi tayo basta-basta kasi nakukonsensya pag lumalabag tayo ng promise. Kasi hindi naman natin nakikita agad yung kapalit o yung negative impact ng paglabag. Kaya tayo, sige ka lang ng sige, di ba? Go lang ng go. Kasi wala ka na makikita ng kapalit. Tama? O nilabag mo ngayon yung pangako mong Lord, hindi na ako babalik sa dati kong gawain. Nilabag mo. Okay pa rin naman yung buhay mo. Walang nagbago, tama? Kala mo nun, okay lang. Ay sige, iisa pa ako. Lord God, promise na talaga. Sure na to. Naulit mo na naman. Wala pa rin naging consequence. So parang sa atin, okay lang talaga. Tama? O sinabi naman niya, malinaw naman yung binanggit na ang hatol sa kasamaan na hindi agad iginagawad o hindi agad ibinibigay. Tama? Kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Hindi lang sa promises to, kahit sa ibang kasalanan pa. Sa lumawa, nangupit ka, hindi ka naman nahuli, hindi ka naparusahan. Rather, nagkaroon ka pa ng pangbili mong Jollibee. Diba? So, parang mapupush na pang, hindi, okay naman pala, safe naman. Tama? Nakuha niyo ba? So, lalo tayong parang na-encourage na, sige, pwede pa naman ulitin. Parang nagiging valid tuloy yung pagkakamali or pagkakasala. Tama? Pero yun nga, take note, no? Sinabi dito sa verse 6, Ecclesiastes 5, na galit ang Diyos sa mga taong gano'n. Nandun yung term na galit, hindi sinabing galit. Galit na galit. Dalawang beses ulit. So sabihin, iba yung, kahit pa paano, iba yung level ng hatred ni Lord towards these people na hindi tumutupad ng pangako. Kaya kung ikaw, naalala mo nga na may hindi ka natupad, na-break mo na So wala nang bawian, tama? So ang magiging measure mo na lang yan or paraan mo is maging maingat sa mga next mo pang ipapangako. Or sabi nga kanina sa pointer number 4, mas maganda na lang na huwag na tayo mangako. Tama ba? Ipakita mo lang na deserving ka. Tama? Amen ba? Okay? Sabi a promise is a promise only when it's kept. Otherwise, it's a lie. Nakuha niyo ba? Yung pangako is pangako lang kapag natupad. Pero pag hindi natupad, kasinungalingan. And kasinungalingan ay isang kasalanan. Tama? Amen ba? O hindi. Okay lang nata Ay, di ba? Okay. Kasalanan pala ang kasinungalingan. Lala ko, okay lang God won't tolerate or lie is a sin pala. Ang kasalanan, ang kasinungalingan is kasalanan. And sin or is galit sa kasalanan. Tama? So kung yung hindi pagtupad sa promise is isang kasinungalingan at yung kasinungalingan ay kasalanan, so therefore, nagkakasala din pala tayo sa pag hindi pagtupad ng mga pangako natin. Tama? Magkakadugtong na Hindi lang pangako yung nabaliwan, nagkaroon ka pa ng kasalanan. At sabi pa nga na hindi tayo magpapalain sa anumang iyong ginagawa. So kung may nalabag ka rin ba ng mga kay Lord, huwag ka lang tatapapag parang hindi ka nakaka-feel ng pag-asenso sa buhay. Tama ba? Nakuha niyo po ba? Pasensya na medyo nahihirapan ako magsalita. Pero still, nasa pang-anim na tayo. Ito yung pinaka-mag-summarize sa natin. Sabi dito sa pointer number 6, na makikita natin sa verse 7. Na above all, fear God.
Amen ba? Sabi sa verse 7, no? Kaya, gaano man kadalas ang iyong panaginip or yung pag sinabi kasi yung panaginip, di ba? Kung babalikan natin sa verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. So, kung ipaparaphrase natin or ibahin natin ng konti, no? Kaya, gaano man kadalas ang iyong panaginip or alalahanin, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Amen ba? Amen? Kasi kung takot tayo kay Lord, di naman tayo mag-dare na lumabag or bumali ng pangako. Tama? Tama ba? Parang okay lang talaga sa inyo bumabali ng pangako. Ulitin na natin. Kahit naman tayo, pagtakot tayo sa magulang, di ba? Susunod at susunod ka eh. Di ba? Kahit naman mga bata yan, may mga instances pa rin na nangangako tayo ng something. Di ba? Pero dahil out of fear, doon sa parent mo, tutuparin mo. Tama? And ganoon din naman, no? Dahil magulang din naman natin si Lord. And higit sa lahat is Diyos siya. And ilang beses natin binanggit kanina na siya nasa pinakamataas eh, di ba? So parang kung may takot tayo sa Kanya, alam natin na kung ano yung magiging consequences, di ba? Alam natin kung ano yung katatayuan ng status ni Lord kumpara sa status natin. Di ba dapat talagang normal na sa atin na itutupad tayo ng pangako? Tama ba? Tsaka hindi lang kasi consequences yung titignan natin. No? Marami pa kasing bagay about promises. Sabi rin, no? Na yung hindi pagtupad sa promises or promise na nakakasira ng tiwala, tama? Nakakasira ng reputation. Tama? And sabi natin kanina, Christian ka rin. And yung pag-pray ng promise is kasi nangalingan. So, sabihin, nagkakasala ka rin pala nga kapag bumabali ng pangako. Maraming kakibat yung pangako. Kaya nga sinabi natin sa intro natin, no? Maliit na bagay lang. Maliit na bagay, simple, madaling sabihin, madaling gawin, no? Or madalas natin ginagawa. Pero hindi natin masyadong binibigyan ng importance or significance sa mga ganitong mga bagay, no? Na hindi natin napapansin is habang tumatagal, no? Nasasanay na lang tayo na ganito. Lalo lang dumadami, nag-accumulate yung kasalanan natin. Yan yung magiging consequence ng mga kasalanan na yun. So, madali lang naman sinasabi, di ba? Kung may pangako ka, ito pa rin. Tama? Yun lang yun eh. Kung may pangako ka, ito pa rin mo. And kung wala ka pang pangako, mas mainam na wag na lang pangako, tama? Pero hindi sinasabing bawal, ha? Ulitin lang natin. Hindi sinasabing bawal. Kung feeling mo lang, di mo kayang tuparin, wag na. And then, sinasabi rin na wag na natin i-delay. So, huwag mong paghintayin si Lord ng sobrang tagal para lang tuparin yung pangako. Baka yung pangako mo, dali lang palang gawin. Tulad nga ng magbabasa ng Bible. Pinaghintay mo pa si Lord ng Monday. Tuesday pa lang. So, meron ka pang 6 days ba na araw na hindi magbabasa ng Bible? Para sa pakinabang mo rin naman yan, di ba? So, why delay? Di ba? Ba't mo pa i-delay yung pangako na yun? And sabi nga, di mo naman kailangan yung pangako yun dahil non-negotiable na yun, part na yun ng pagiging Christian. Tama? Nagdoble-doble na lang yung kasalanan natin. And then, lastly, sabi nga, no? Recap lang natin na kung may fear naman tayo kay Lord, dapat matik na sa atin yan na hindi natin mabaliin yung pangako natin. Tama ba? Pero buti na lang, no? Si Lord, hindi natin katulad. O hindi tayo katulad ni Lord. And sinasabi, no, sa Joshua 23:40. Joshua chapter 23, verse 40. Basahin nyo na lang, no? Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Yung pinaka-focus natin, no? Alam ninyo sa inyong puso at kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Amen? Noon naman ba natin yung binasa natin? Ulitin ko, no? Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito.
Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ang inyong siyaw ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Amen ba? Try nyo i-recall, baka mamaya pala mali itong verse na to. Diba? Baka mamaya pala hindi ka pala binless ni Lord. Hindi ka pala niya binigyan ng makakain mo. Tapos may nag-agree na, oh, nagutom ako kanina eh. Pero, hindi kasi, di ba? Tama ba? Alam natin na walang hindi tinupad sila. Tama? Kaya buti na lang talaga, hindi natin katulad si Lord. Na, sabi sa out of around 7,000 promises pala sila sa Bible. To be specific, sabi na around 7,487 yung pangako ni Lord sa mga tao. And kahit isa doon, wala siyang hindi tinupad. Amen? Tulad yan, sabi na like yung pangako ni Lord, siya magsusupply sa atin sa mga pangangailangan. No? And even yung hindi na tayo papabayaan. Tama? And ganun din, like na nag-offer si Lord ng peace na pinagkaloob naman niya kasi tayo lang sadyang lumalayo sa peace na yun. Diba? And ganun din, no? May mga promises din si Lord na alam niya kung ano yung plano niya sa atin. Tama? Tayo lang talaga yung makulit. Okay? And sinasabi rin na kapag kino-confess natin yung sins, no? Nangako si Lord na pag dinedeclare natin yung mga kasalanan or kino-confess is magkakaroon ng kapatawaran. And lagi naman na natutupad yun. Kasi kung hindi natutupad yun, wala na tayong patutunguhan o magiging paraan para maligtas talaga. Tama? So, buti na lang talaga na si Lord is tumutupad na pangako. So, as a Christians, di ba? Di ba sabi naman, para tayong small Christ, tama? So, kung si Lord is tumutupad na pangako, dapat gayahin din natin. Tama? Part siya ng image natin as a Christian. O baka mamaya, mayroon kang kaibigan, gusto mong mapagsimba. Eh kaso, hindi mo tinapad yung pangako mo sa kanya, sira ka sa kanya. Diba? Kaya alam mo pag may mga tao, mapag-generalize, na isa lang yung magkamaling born again, na may lahat ng born again. Diba? Ako, yung mga kakilala ko, yung mga high school classmates namin, yung tao lang sa church yung yung may concern sila. Pero buong pagiging born again, parang wala nang sense, wala nang value, o sirang-sira na, diba? Kaya, sa tao kasi sila tumitingin. Pero ikaw, kahit naman siguro hindi matupad yung pangako sa iyo, pero alam mong or malalim ka sana, or talagang malawak yung pangunawa mo, hindi naman dapat din maging rason yun para magalit tayo or what, tama? Sige, tayo, kailangan dito pa natin yung pangako, pero sila, tanggapin natin pag hindi natutupad. Okay? Pero higit sa lahat ng mga pangakong binanggit natin kanina, no? Yung never will I leave you, okay? Yung if we confess our sins, o isa sa pinaka-greatest promise of all is Jesus. Tama? Amen ba? Wala namang ibang higit na pangako pa doon. Sabi si Jesus lang. Sinis ko pa nga, ano ba yung pinaka-first promise? Nasa may Genesis 3:15 daw. Nung binasa ko sa Tagalog, parang layo sa English eh. Pero ang point pala ng Genesis 3:59 is yung pangako pa yan na ibibigay si Jesus. So basically, parang John 3:16 eh. May term sila sa NIV, yung enmity, kung di ako nagkakamali. Parang kayo mamamagitan sa mga tao, tsaka doon kay Satanas na kalaban. Sa Tagalog, hindi talaga masyadong makikita, pero sa English, and upon researching, na yung unang promise lang is si Jesus. And dumating naman, tama? Sa John 3:16. And kasalukuyan, may isa pa tayong promise na hinihintay. At partially pa lang ito pa. And yun yung makikita sa Revelation 22 verse 20. No? Ito yung last promise na nakasunod sa Bible. And yung sinasabi ni Lord na surely
kayang aming gusto. Ayan. Yan alam natin, hindi mo bahagi ng pangako sila. Tama ba? So, ayusin na lang din natin no, sa sarili natin para kasama tayo sa mga makaka-receive ng pangako. Kailangan mo.